Paano ginagawa ang gasolina mula sa krudo? Ang paggawa ng gasolina mula sa krudo ay isang komplikadong proseso na kinabibilangan ng maraming hakbang. At sa bidyong ito ay ipapakita ko sa iyo kung paano ginagawa ang gasolina mula sa krudo. Kaya simulan na natin. Una na rito ay ang crude oil extraction. Ang crudo ay nakukuha mula sa ilalim ng lupa gamit ang mga oil rigs at mga drilling operations. At dahil mabaho, malagkit at itim na likido, ito ay kinakailangang hukayin sa kailaliman ng lupa para ito ay makuha, at dahil napakaraming hakbang ang kinakailangan sa paggawa ng langis ay nangangailangan din ito ng modernong equipment at technology. Sinisimulan ng oil drilling sa pagtatayo ng mga oil rigs na may dalawang klase, ang tinatawag na offshore at onshore rigs, at gumagamit ng mga drill bits para sa paghukay. Para mapanatili ang temperatura ng drill bits ay ginagamitan ito ng drilling mud na binobomba gamit ang mud pumps habang hinuhukay ang lupa na siya rin humahalo sa mga bato at lupa na nahukay ng drill, saka ito nilalabas. Napakadelikado ng bahagi na ito dahil habang lumalalim ang inuhukay ay dapat sapat ang bigat na binibigay sa drill bit, dahil kung ang pressure ay mababa, ang lupa ay hindi mabubutas, at pag sumobra naman ito ay pwedeng magkaproblema ang drill. Sa pagkakataong iyon ay may posibilidad na magkaroon ng blowout o ang pagsirit ng langis na pwedeng magdulot ng pagsabog. 5 meters kada oras ay bumababa ang drill, kaya ang tinatawag na drill pipe connection ay tuloy-tuloy din para mas lalo pa itong lumalim hanggang sa matumbok nito ang oil reservoir o kung saan naroroon ang langis. Sunod naman ang extraction. Kapag natumbok na ang langis sa ilalim ng lupa, ang pressure na nagmumula sa ibabaw ay tinutulak ito pa itaas, at dahil nakadepende sa kung gaano kalalim ang inuhukay ay hindi tuloy-tuloy ang pressure nito. Kaya naman ginagamitan nito ng pump jacks na siyang mag-e-extract ng langis palabas. Ang inilalabas na krudo ay nagtataglay ng hydrogen sulfide, carbon dioxide at natural gas, saka ito dadalhin sa mga refinery gamit ang mga pipelines para sa distillation. Sa distillation ng krudo ay pinapainit sa isang napakataas na temperatura sa isang distillation column, dahil ang iba't ibang bahagi ng krudo ay may iba't ibang boiling points. Sila ay naghihiwalay sa iba't ibang antas ng column. Ang mas magana hydrocarbons tulad ng mga ginagamit sa paggawa ng gasolina ay umaakyat sa itaas na bahagi ng column. Ang nakuha mula sa primary distillation ay pwede pang dumaan sa isa pang distillation para higit pang paghiwalayin ang iba't ibang components. Sunod naman ang refining. Alam mo ba, ang crudo ay naglalaman ng pinaghalo-halong hydrocarbons na may kanya-kanyang dami ng carbon atoms. Kaya naman ang timbang ay magkakaiba dahil dito. Tinatawag na propene ang pinakamagaan na timbang, at sa paggawa naman ng mga asfalto ginagamit ang mabibigat, at gaya ng sinabi ko kanina, ang langis ay paiinitan hanggang 370 degrees Celsius. Aakyat ito sa itaas hanggang maging vapor. Muli itong lalamig pagdating sa taas at maghihiwalay depende sa kanilang bigat. Para sa kaalaman ng iba, ang panggawa sa gasolina ay naiiwan sa taas dahil ito ay mas magaan, habang sa ibaba naman ang panggawa sa asfalto at diesel. Dahil sa bigat ng mga ito, kada 191 bariles ng crudo, 48 liters ng diesel, 88 liters ng gasolina, 26 liters ng kerosene, 7 litro ng propane at 32 liters ng iba pang products gaya ng plastic at lubricants ang nakukuha. Sa madaling sabi, nasa 45% lang ng krudong nakukuha ang nagiging gasolina, at tinetesting sa isang lumang machine ang gasolinang nakukuha para ang quality nito ay makita. Ang nakukuhang data dito ay pinadadala naman sa laboratorio ng oil refinery para ayusin, at kung may nakita silang mali sa timpla at proseso ng krudo para masiguro na maganda ang kalidad ng produkto na ilalabas. Sunod ang distribution. Ang nabuong gasolina ay dinadala sa mga imbakan at istasyon ng gasolina kung saan ito binebenta sa mga consumer, pero ang prosesong ito ay hindi basta-basta tulad ng normal na pagpapagasolina ng sasakyan. Posible kasi itong magdulot ng matinding pagsabog sa isang pagkakamali lang, dahil ang mga bakal sa katawan ng mga truck ay pwedeng mag-spark dahil sa static electricity. Unang ginagawa ang pag-setup ng mga protective measures para ito ay maiwasan. Ang isa pang tubo na ginagamit sa pagkakarga ng gasolina sa mga oil tanker ay tinatawag na vapor recovery pipe. Dumidiretso dito ang vapor mula sa pagsasalin para hindi ito mapunta at makasira sa atmosphere. Sa kabuuan, nasa 4 million liters ng gasolina ang dinideliver sa mga gasoline station sa araw-araw.
At bilang karagdagang kaalaman tungkol sa petrolyo, alam mo ba na pagising mo pa lang sa umaga, ang phone na nag-a-alarm ay halos gawa sa plastic at isa rin ito sa mga produkto na mula sa krudo. Ganun din ang mga kalan na ating ginagamit na siya namang ginagamitan ng gasolina. At ngayong alam mo na kung paano ginagawa ang gasolina mula sa krudo, ay ano naman ang masasabi mo tungkol dito? Comment down below.